Iba't ibang departamento ng gobyerno ang sumala ngayong araw sa budget deliberation sa Senado. Isa sa mga natalakay ang budget para sa Department of National Defense matapos ang assessment sa lawak ng pinsala sa nangyaring lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagsalang ng panukalang budget ng Department of National Defense, isa sa naungkat ng mga senador ang assessment sa lindol sa Mindanao noong nakaraang linggo. Naitanong kung kinakailangan bang i-adjust ang budget para rito. Si Senator Bato de la Rosa na taga Mindanao, kinwento rin ang naging karanasan noong lindol. Sa tingin niyo, Mr. President, do we need to adjust the details of the 2024 budget to react to itong new information? May mga supervening event bali. We have to consult the agency concerned, Mr. Baka, President. Baka pwede natin kasi malaki. actionan. No? I was there when it happened. You were there? Yeah, I was in my house. Nung medyo tumatalon-talon yung bahay, bumaba kami together with my wife and we were shouting with my shouting to my youngest son. Matagal na, mga ilang seconds na, minutes na. Hindi pa rin humihinto. Yung wire ng cable wires ng kuryente, sige pa rin gumagalaw pa rin. So meaning, at saka ang sasakyan na nakapark sa kalsada, gumagalaw pa rin. So I think this is first time ako nakaramdam ng linog sa Mindanao na ganun katagal. Isa pa sa kinamusta ng mga senador ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Sa deliberasyon sa plenaryo naman, sa budget ng COMELEC, may hirit si Senator Coco Pimentel hinggil sa usapin ng political party. Hiling niya sa komisyon maging patas. Tignan nyo, ito na lang, Mr. President. Tignan nyo yung... Tignan nyo yung political party na didesisyonan ninyo. Ano na nangyari? Magiging banana republic tayo niyan kung ang mga political party binibigay nyo sa mga non-ideologues. Wala na, nagtalunan na. You should be like your vote counting machines na hindi nyo alam sino yung bumoboto, ano yung personalities, Mr. President. Inalam din ang assessment sa nakaraang barangay elections kay Senator Amy Marcos na budget sponsor ng COMELEC. The sense of the COMELEC, and they've released media statements to the same, was that it was generally peaceful, a statement that was perhaps criticized in certain sectors. There was, however, no severe disruption, no failure of election, 100% proclamation that despite the isolated incidents and the sad record of 19 dead and several injured, the reality is that by citizens' arms and international observers, the elections were generally peaceful and successful. Sabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Sani Angara, target nilang maisumiti na sa Pangulo ang panukalang budget sa una o ikalawang linggo ng Disyembre. Hindi pa naman masabi ni Angara kung may ilang issue pang pagdedebatihan pagdating sa Bicameral Conference Committee. Mahirap pag-anticipate, di ba? Usually every year may mga issues din. Hindi namin alam na issue sa kanila. Hindi naman issue sa amin, pero issue sa kanila. Di ba? May ganun eh. So we'll see. Hopefully, kahit mapag-usapan and ma-discuss na maayos. Daniel Manalastas para sa Bayan.